Ang ating bansang Pilipinas, kapag ipinakikilala sa iba't ibang bansa sa buong mundo para sa tourism, ay maraming iniimbentong salita. No? It's more fun. Totoo kaya? Of course. Pero sa kabila noon ay maraming mga bagay pang dapat na kilala din tayo, mga kapatid. There are a lot of traditions, practices that are in itself very much Filipino and identified with us. Marami. Hindi ko na iisa-isahin. At these practices were handed down to us from generation to the next generation hanggang sa ating panahon. Subalit ang nais kong bigyang diin ay isang tradisyon na minana din natin sa ating mga ninuno. Ang Christmas tree para sa atin ay isang tradisyong banyaga. Natatanda ko pa nung ako'y maliit na bata pa doon sa Cavite. Wala namang Christmas tree kami pag Pasko. Ang meron ay yung Belen. Ang Christmas tree ay galing doon sa Europa. Ang parol ay isa din sa mga tradisyon natin na kilala natin bilang simbolo ng Kapaskuhan. Pero over and above those external na mga tradisyon at mga palatanda ng ating Kapaskuhan, paghahanda sa Paskuhan, ay ang Misa de, ibig sabihin noon, pagtilaok ng manok ng galyo, doon nagsisimba, nagmimisa. At yan, mga kapatid, ay isang pribilehyo na binibigay sa atin ng simbahang Katoliko, tanging lamang sa Pilipinas. Hindi kilala ang Misa de Gallo sa ibang bansa. Dito po sa Abu Dhabi, nagsimula tayo 2010. At pinayagan tayo ni Bishop Paul Hinder noong panahon na yon na simulan dito ang simbang gabi. At ngayon, sa buong mundo ay kung saan merong Pilipino, merong yan. At talaga ngayon, sa Abu Dhabi, gabi naman taga natin ginagawa. Gusto kong itanong sa inyo, mga kapatid, kung gusto nyo bang magmisa tayo ng Misa de Gallo, alas 5 ng umaga? Mukhang wala. Wala kang ayaw nyo, no? Tsaka hindi rin ako magmimisa ng alas 5. Walang lugar tayo dito, kundi sa simbahan lang. At isa sa mga nangyayari tuwing simbang gabi, katulad ngayon, napakarami natin. Sa Dubai nga, triple o mas marami pa kaysa sa atin. We come in great numbers. And we cannot deny that we come here with our own personal wishes. Meron tayong mga dala-dala at kim-kim na mga wishes. Meron tayong wish list, kumbaga. Na binibigay natin at pinapaalam sa Panginoon sa loob ng 9 na gabi. Ang iba sa atin, pagkatapos kasi ng simbang gabi, yung mga nasa box ng mga inyong mga hinihingi, mga wishes na nakatiklop dyan, nakasulat. Binabasa ko po kung basahin lahat. Pero laking lahat ng klase ng hiling mula sa good health, para sa magulang, sa pamilya, recovery from illness, financial stability, success sa business, dito sa Abu Dhabi o sa Pilipinas,
makapasa sa mga examination, bar exams o whatever exam there is. Love life, pwede po rin hingin yun. At kapag kayo hihingi ng love life, be specific. Kaya pag may mga ako nakakasama mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan, tatanong ko, gusto nyo bang ipagdasal ko kayo para bigyan kayo ng partner sa buhay? Ay, opo, Father. Ang gusto nyo, puti. Puti buhok. Mga kapatid, whatever we are praying for, whatever, hawakan niyo po yan sa inyong puso, sa inyong isipan, and I'm sure nakasulat na yan, patuloy niyong isulat at ilagay doon sa ating box na inyaalay mamaya. Whatever your intentions are, whatever you are praying for, we are given the assurance that in the gathering of this faithful, God is in our midst. Kung kaya't yung pong mga kahilingan natin dadalhin dito ay sama-sama nating ipagdarasal. Hindi lamang yung personal mong hinihiling at dadasalin mo, kundi tayong lahat na narito ay sama-samang mananalangin para sa iyong kahilingan. At kapag sama-sama tayong nanalangin, ay mas malakas sapagkat hindi ka nag-iisa. Kaya lang, you should pray with us as we pray for you. Hindi pwedeng kami lang ang mananalangin para sa inyo. You must pray with us. And what better way of assuring us of God's presence than in the Eucharist, in the holy sacrifice of the Mass. Ito pong siyam na gabi ay bilang parangal sa mahal na Birheng Maria na siyam na buwang hinintay sa kanyang buhay para isilang ang ating manunubos. Ito mga nakarang araw na pag-usapan namin sa kumbento na meron ngang lumabas na pelikula, Mary. Sa Netflix yata yun. Sino sa inyo nakapanood na? Huwag nyo nang panoorin. Bakit? Sapagkat doon ay merong bahid ng pagdududa. Sapagkat sa ating paniniwala at pananampalatayang Katoliko, ang mahal na Birheng Maria ay birhen bago siya naglihi, birhen nung siya'y naglilihi, birhen nung ipanganak niya at isilang ang ating manunubos na si Jesus. Siya ay birhen before, during, and after the birth of Jesus Christ. He is immaculate. He is immaculate. Hindi nyo alam? Immaculate Conception. Isinilang siya ang mahal na birheng walang bahid kasalanan. Doon sa pelikulang iyon, ipinakita si Maria na hirap sa panganganak. And I'm sure, lahat naman ng mga nanay natin, kayong mga nanay dito, alam nyo yung ibig sabihin ng manganak. Yung hindi kayo cesarean, kundi talagang natural na paglabas ng bata, talagang nahirapan kayo. Pero tandaan natin na yung paghihirap ng babae sa panganganak, ng ating ina sa panganganak, ay bahagi ng sinabi ng Diyos kay Eva nung sila'y magkasala doon sa Eden. Sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw ay kakain sa pamamagitan ng pagpapawis. Bago ka kumain, magtatrabaho ka. You must earn your living. At sinabi sa kay Eva, at sa iyong panganganak, maghihirap ka. Bakit? Binigay yun sa ating mga unang magulang nung sila ay matapos magkasala.
ang ating mahal na Birhen hindi nagkasala. So, tama lang na yung kanyang mysterious conception of Jesus Christ, siya ay pinaglihi niya si Jesus na walang intervention ng tao. Kaya sabi ni Maria doon kay Angel Gabriel, I do not know man. Paano ako magiging ina? At ang sinabi ng Angel Gabriel, the Holy Spirit will overshadow you. And the child that will be born from you is from the Most High. Pinaparangalan natin sa loob ng 9 na gabi ang mahal na Birhen. Sasamahan niya tayo, mga kapatid, sa paghahanda para matanggap natin si Jesus sa ating buhay. I'm sure sa inyong mga tahanan, meron na mga simbolo ng Kapaskuhan, Christmas tree. Nung nag-meeting kami nung December 4 yata doon sa Alain, binigyan ng pansin ni Bishop Paulo yung paghahandang nakikita niya sa paligid na hindi pa nga Pasko ay kumakanta na ng mga Christmas carols. Pumunta siya sa isang simbahan dito sa UAE at pagpunta niya narinig niya na nagkakantahan ng mga Silent Night, Joy to the World. Sabi niya, hindi pa naman Pasko, bakit meron ng Christmas carols? Ang sabi ng parish priest sa kanya, Bishop, they are just practicing. They are just practicing. Tapos isiningit pa, I heard the Filipinos have a special way of celebrating Christmas. Beginning September is already Christmas for the Filipinos. Sabi ko, isang tao lang ang may kasalanan yan. Kilala nyo. Pag uwi nyo, pakisabi kumita na siya. Kasi napakahirap na ipagdiinan ng simbahan na ang Adbyento ay isa lamang paghahanda pa, is still a season of preparation for Christmas. Hindi pa. Kahit itong simbang gabi mismo, sinasabi nila ay, ano ba yan? Hindi pa Pasko, kumakanta na kayo ng mga Kapaskuhan. Sabi ko, sorry na lang kayo. Dahil ito ay isang pribilehiyo na sa Pilipino lang ibinigay ng Santo Papa. Maraming siglo na ang nakaraan. At patuloy nating ginagawa. Nawa mga kapatid, sa kabila ng mga physical, material preparations ginagawa natin, ang ating ihanda ay ating mga puso. Ang nais ni Jesus ay isilang siya, pumasok siya sa ating mga puso. Pinapapasok nyo ang mahal na Birhen sa pamamagitan ng enthronement na dinadala sa inyong mga tahanan. Naway sa pamamagitan noon ay hindi lamang sa inyong physical houses pumapasok ang mga imahen, kundi higit sa lahat pumasok sa puso ng bawat isa. Kay tatay, kay nanay, at sa buong pamilya. Baunin natin mga kapatid ang spiritong ito ng preparation. Ihanda natin ang ating puso damdamin para maging makabuluhan ang darating na Kapaskuhan. Sino po sa inyo ang last year ay nagsimbang gabi? Taas ang kamay. Yeah. The other year, 2021, nandito pa rin. Next year, hindi natin alam. Hindi natin alam. Kaya, pagbutihin natin ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Amen?